sa gitna ng patuloy na pag-igting sa gitnang silangan. Ang Iran noong Sabado ay tinamaan ng mabibigat na cyber attacks na nakagambala sa halos lahat ng tatlong sangay ng pamahalaan ng Iran at natarget din ang mga nuclear facilities nito. Ang pag-atake na ito ay naganap dahil sa pangako ng Israel ng isang malakas na tugon sa 200 missile barrage ng Iran noong unang bahagi ng Oktubre, habang ang mga tensyon sa kanlurang Asya ay patuloy na tumitindi sa gitna ng labanan sa Gaza na kumalat na ngayon sa Lebanon. Halos lahat ng tatlong sangay ng gobyerno ng Iran, ang Hudikatura, Lehislatura at Ehekutibong sangay ay tinamaan ng heavy cyber attack at ang kanilang impormasyon ay ninakaw ayon kay Feroz Zabadi, ang dating kalihim ng Supreme Council of Cyberspace ng Iran. Ang kanilang nuclear facilities ay natarget din ng cyber attacks, maging ang mga network tulad ng fuel distribution, municipal network, mga network ng transportasyon, mga daungan at mga katulad na sektor. Ito ay bahagi lamang ng mahabang listahan ng iba't ibang lugar sa buong bansa na inatake. Dagdag pa ng dating kalihim ng Iran. Nangyari din ang mga cyber attacks na ito habang pinalawak ng United States ang mga sanksyon laban sa petrolyo at petrochemical sector ng Iran noong Biyernes bilang tugon sa Iranian missile attack sa Israel. Ang hakbang ng US ay nagdaragdag ng petrolyo at petrochemical sa isang executive order na nagtatarget sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya ng Iran na may layuning tanggihan ang mga pundo ng gobyerno upang suportahan ang mga programang nuklear at missile nito. Nauna rito, sinabi ng Iran na ito ay ganap na handa na ipagtanggol ang kanyang soberenya kung ang kanyang pangunahing kaaway na Israel ay umatake pabalik sa Iran. Bilang tugon sa isang 200 missile barrage na pinakawalan ng Iran, inilunsad ng Islamic Republic ang mga missile sa Israel noong unang bahagi ng Oktubre bilang pagganti sa pagpatay sa dalawa sa pinakamalapit na kaalyado nito, ang pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh at ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah kasama ang isang general ng Iran. Ang cyber attacks ay pauna lamang upang patunayan ang kakayahan ng Israel sa lahat ng aspeto ng pakikidigma. Nangako ang Israeli Defense Minister na si Yoav Gallant ngayong linggo na ang tugon ng kanyang bansa ay magiging nakamamatay, tumpak at nakakagulat. Sa isang talumpati sa UN Security Council noong Huwebes, sinabi ng permanenteng kinatawa ng Iran sa United Nations na si Amir Said Iravani na ang Islamic Republic ay ganap na nakahanda upang ipagtanggol ang soberenya at integridad ng teritoryo laban sa anumang agresyon na nagtatarget sa mahalagang interes at seguridad nito. Ang Iran, aniya, ay hindi naghahangad ng digmaan o paglala, ngunit gagamitin ang likas na karapatan sa pagtatanggol sa sarili ng ganap na naaayon sa internasyonal na batas at aabisuhan ang Security Council ng lehitimong tugon nito. Sumigunda sa pahayag na ito si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi noong araw ding iyon na hindi umano nila gusto ang isang digmaan. Ngunit hindi sila natatakot dito at magiging handa sila para sa anumang senaryo. Subalit tila ang mga sinasabi ng Iran ay pawang kasinungalingan dahil sila mismo ang nagpupundo upang armasan ang mga proxy nito laban sa Israel, kagaya ng Hamas sa Gaza, Houthi sa Yemen at Hezbollah sa Lebanon, maging ang mga militanteng grupo sa Iraq at Syria na walang humpay na umatake sa Israel. Kaya naman, ang Israel ay nakikipaglaban na ngayon sa 7 frontline. 1:7 ang labanan. Tila ba gusto lamang ng Iran ang mga proxy upang makidigma sa Israel at takot itong direktang makidigma sa Israel nang walang dinadamay na ibang bansa, sapagkat ang mga bansa kagaya ng Lebanon, Yemen at Palestine ay majority dito ay naghahangad ng kapayapaan, buhay na tahimik at sagana. Dahil sa mga proxy na ito ng Iran
ay nasasadlak sa kaguluhan ang bansang kanilang minamahal. Ang mga babala ay dumating laban sa backdrop ng isang digmaan sa pagitan ng Israel at ang suportado ng Iran na militanteng grupo ng Hamas na nakikidigma ng higit sa isang taon at pinalawak na isama ang Lebanon sa mga nakaraang linggo. Ang Hezbollah ay naghahanda para sa isang pangmatagalang war of aggression sa northern Lebanon pagkatapos na puksain ng Israel ang mga pinakamatataas na mga pinuno nito na may isang bagong utos ng militar na nagdidirekta ng rocket fire at ground offensive sa mismong pusod ng Lebanon upang puksain ang muog ng Hezbollah. Ang Hezbollah ay nalagasan ng maraming miyembro sa 3 linggong malalakas na suntok ng Israel. Higit sa lahat, ang pagpatay sa pinuno nito na si Syed Hassan Nasrallah, pinagmamasda na ngayon ng magkakapanalig at kalaban kung gaano kabisa nitong nilalabanan ang mga tropang Israeli na tumawid sa Lebanon na may nakasaad na layuning itaboy ito palayo sa hangganan. Ang grupong suportado ng Iran ay mayroon pa ring malaking stockpile ng mga armas, kabilang ang napakalakas na precision missiles nito na hindi pa nito nagagamit. Sinabi ng 4 na source na pamilyar sa mga operasyon nito sa kabila ng mga wave of airstrike na sinasabi ng Israel at lubhang nauubos ang arsenal nito. Ang ikalawang pag-atake ng Iran sa lupain ng Israel na may sandamakmak na missile nitong unang bahagi ng Oktubre ay minarkahan ng isang makabuluhang paglawak sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng dalawang rehiyonal na kapangyarihan matapos ang pagpaslang ng Israel sa pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa kabisera ng Tiran noong Hulyo at ang kamakailang pagpaslang sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at General Abbas Nilforozan ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa kabisera ng Lebanon sa Beirut. Naglunsad ang Iran ng lantaran, malaki at direktang pag-atake laban sa sinumpaang kalaban nito. Ang salungatan ng Iran-Israel ngayon ay nanganganib na itulak ang buong gitnang silangan sa bingit ng isang ganap na digmaang pangrehiyon. Hindi alintana kung maganap ang digmaang iyon. Ang pagpapalitan ng mga pag-atake ng Iran at Israel ay humantong na sa isang bagong equation ng kapangyarihang panrehiyonal na tatagal ng higit pa sa partikular na paghaharap na ito. Ang 7 malalayong madiskarteng kahihinatnan ng salungatan sa Iran-Israel ay naging maliwanag. Kinakabahan ang Iran tungkol sa mga potensyal na airstrike ng Israel sa mga pasilidad na nuklear nito at ginagamit na ngayon ang kontrobersyal na atomic program nito bilang leverage para magpadala ng mensahe hindi sa mga Israeli kundi sa Estados Unidos. Ayon kay Alex Vitanka, founding director ng Iran program sa Middle East Institute, ang pinakakinakatakutan ng pamahalaang Islam sa Tehran ay ang pag-atake sa infrastruktura nitong nukleyar, ang pangunahing tagumpay nito sa loob ng 45 taon ng pamumuno, sabi ni Vatanka. Malamang na nagsusumamo ang gobyerno ng Iran sa US administration ni Biden upang pigilan ang mga aksyon ng Israel at maiwasan ang anumang pag-atake sa kanilang mga nuclear sites. Iniulat mismo ng CNN na ang Iran ay kinakabahan at nakikibahagi sa mga diplomatikong pagsisikap sa mga bansa sa Middle East upang subukan at bawasan ang laki ng tugon ng Israel sa pag-atake ng ballistic missile nito mas maaga sa buwang ito. Kaya naman, noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang Iran sa Foreign Minister ng Saudi. Iniulat ng balita sa Channel 12 ng Israel na ang Estados Unidos at mga bansang Arabo ay nagsasagawa ng mga lihim na negosasyon sa back channel sa Iran na naglalayong maabot ang isang komprehensibong tigil putukan sa rehiyon. Itinanggi ng US ang mga pahayag na iyon. Ayon sa report ng CNN, ang Tehran ay nababalisa tungkol sa resulta kung kaya ng US na kumbinsihin ang Israel na bawasan ang laki ng kanilang tugon. Ang lahat ng ito ay bumalik sa takot ng Iran at lumalaking kawalan ng katiyakan. Ibinunyag mismo ni Vatanka sa Eye for Iran podcast. Ito ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang takot na mayroon ang rehimen habang ang Iran ay naghihintay
upang makita kung ano ang gagawin ng Israel sa mga tuntunin ng paghihiganti nito. Ang mga potensyal na takot ng Iran ay nadadagdagan ng katotohanan na ang koronang hiyas ng mga proxy ng Iran, ang Hezbollah, ay lubhang pinahina ng Israel. Ang pinuno nito na si Hassan Nasrallah at sino mang magtangkang palitan siya ay pinaslang ng Israel ayon sa punong ministro na si Benjamin Netanyahu noong nakaraang buwan. Isang serye ng mga pagsabog ng pager at walkie-talkie na di umano'y pag-aari ng mga operatiba ng Hezbollah ng sabay-sabay sa Lebanon sa isang hindi pa naganap na pag-atake ng mga aparatong pangkomunikasyon. Sa pagkawala ng Iran sa pinakamalaking kadahilanan ng pagpigil nito na hindi na maaaring itago ng Iran pagkatapos na i-orkestra ang isang multi-front na kampanya laban sa Israel nang hindi isinakripisyo ang kanilang mga sarili. Ang Supreme Leader umano ng Iran na si Ali Khamenei sa isang banda ay nagsasabing ayaw niya ng digmaan sa Israel. Ngunit tumanggi din siyang sumuko at patuloy na inaarmasan ang mga grupo tulad ng Hamas at Hezbollah na ipagpatuloy ang pag-atake sa Israel habang nananawagan para sa pagkawasak ng Estado ng Hudyo. Ngunit handa na ngayon ang Israel na gawin ang laban sa lupain ng Iran na sinasabi sa mga otoridad na nasa kapangyarihan na hindi nila maitatago ang kanilang mga sarili sa likod ng mga disposable Arab proxy. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Tama lamang ba na mangamba ang Iran sa posibleng malaking retaliation strike ng Israel sa kanilang bansa? Ito kaya ay isang napakalakas na tugon na hindi pa nararanasan ng Iran mula sa mga dating kaaway. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung madinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.